Mga kapatid, breaking news. Alam na po natin may gulo na nangyayari po sa Middle East. At kung nangyari po yan, syempre, Middle East is the export of oil. At kapag nagtaasan na ang presyo ng langis, ikaw at ako maaapektuhan. At bakit? Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Nabasa ko ang balita tungkol nga sa pag-atake ng Amerika sa Iran kasama ng Israel. 2 araw na po nakalipas. Ang tanong, marami bang mga maapektuhan? Tataas ba ang presyo? Babagsak ba ang ekonomiya ng buong Southeast Asia, Middle East? Mawawalan ba ng trabaho ang mga tao dito sa Pilipinas? Paano naman yung mga OFW na ma-affected? Pag-usapan natin ito ng malinaw na walang panic, mahalaga, inform tayo at dapat handa po tayo. Ito lang po, ano ba talaga ang problema? It's very simple. Ang Iran ay isang bansa na may malaking supply po ng langis. At ang langis, parang dugo ng ekonomiya. It's the heartbeat of the country. Kapag tumigil po ang supply ng langis, so hindi lang para sa bansang yan, tataas din po ang presyo ng worldwide market. At kapag tumaas po ang presyo ng langis, tataas din ang gasolina. Pag tumaas ang gasolina, tataas ang pamasahe. Pag tumaas ang pamasahe, syempre tataas din ang presyo ng pagkain, delivery cost, at halos lahat. So parang domino effect ba? Isipin mo kapag tumaas ang piso ng gasolina, ng piso lang piso, hindi lang 1 piso o 1 piso lang epekto. At hindi lang po yun, kasi ang Iran po, ang lugar na yan ay tinatawag po the Strait of Hormuz. At yung Strait of Hormuz na yan, doon po ang daluyan ng lahat ng mga malalaking barko na nagdadala rin ng langis. So, ang ibig sabihin po niyan, pag may gera at pag naantala po ang supply, ano pong mangyayari? So, hindi makakadaan po yung mga transportation ng langis. So, anong mangyayari? Mawawalan ng supply. At kung sakali naman sila po ay iiwas, mahaba po ang kanilang dadaanan para ma-deliver ang produkto. So, pag humaba po ang delivery time, delivery cost, tataas na naman po muli. 2 po ang problema ng mundo ngayon. Number 1, supply galing sa Iran at daluyan, ikam para madala ang langis. So in other words, let's be upfront and straight. Hindi ibig sabihin naman na pag may gulo, magpapanik na po tayo. Kaya tayo mga kababayan natin dito sa Pilipinas, ating mga followers, mga kaiponaryo, at mga kababayan nating OFW, lalo na sa Middle East. So ano pong gagawin po natin bilang tugon sa pangyayari pong ito? Sa mga kababayan nating OFW na nasa Middle East na apektado po ng pagbobomba, syempre, safety first, buhay muna. Pangalawa, syempre yung ating source of livelihood. Syempre naman, di naman maiwasan yan kapag may tension sa ibang bansa, nag-hold po ng hiring, minsan humihinto ang hiring, minsan nakakatakot, baka, wag naman po sana mawala ng work. Para sa mga negosyante naman, dito na gumagamit po ng delivery, transport, or imported goods, no? Maganda na po tayo, ika nga yung mag-early order na po kayo kung kaya nyo umorder ng inyong supply para hindi kayo maipit at pag tumaas po ang presyo ng krudo, magkano kaya ang kailangan nating i-adjust, di ba? Para sa ating pricing. At para sa mga empleyado naman po, ang pinakamahalaga ngayon, mag-ipon. Siyempre, lalo na mga kaiponaryo, tayo po ay mag-ipon ng pera. Bakit? Hindi natin alam kung kaano kahaba itong siglot na ito. So, mas maganda na may emergency fund po tayo just in case na tumagal to, at least meron tayong pondo. At kasi hindi naman natin kontrolado kung kailan to matatapos. At bilang pangwakas, 3 reminder lang po. Una, huwag po tayong matakot. Pangalawa, maghanda. Pangatlo, magtipid kung kailangan. At pang-apat naman po, manalangin po. Manalangin tayo na sana magkaroon po na ng katapusan to. At the same time, magkaroon ng kapayapaan sa buong mundo at lahat ng mga Pilipino, lalo na yung mga kababayan nating OFW, ay maging protektado. Is it okay for me to pray for you and with you in order for us to find peace and resolution to this situation? Let us pray. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Lord, maraming salamat po sa pagkakataon na ito that you have given us this platform in order to bring hope to the people. Lord, I know na magulo po ang nangyayari, nakakatakot, so many uncertainties, but ultimately, you are in control of the situation. Hindi po ang Amerika, hindi po Israel, hindi po yung Iran, kundi kayo po. Pinapanalangin ko lang po na na protektahan niyo po ang aming mga kababayan nasa ibang bansa at syempre pati yung mga locals na nakatira sa kanilang mga bansa. Lord, I pray, Lord, for the peace of God to rule and reign in the whole world, in the hearts and the minds of each and every Filipinos. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen and amen. So guys, kung may natutunan kayo sa episode na ito, please do me a favor. Number 1, please subscribe in this platform, in this channel. At the same time, share this video to your friends and to your loved ones. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.